Mga karosa, good morning. Bali, papunta po tayo dito sa pinakamalapit lang na hardware. Yun o. So, may pinabibili kahapon sila Tatay Chong para dun sa overall paint finish. Ano lang naman, lacquer thinner. Yan, lacquer thinner tsaka polytop lang. Tara, let's go. Ito karos, dito na tayo. Ayan, okay na tayo rito. Bali, 750, no? Dalawang galon ng lacquer thinner at saka isang polytop. Galon at isang polytop. Tara, balik na tayo sa alumina. Okay, good morning Karohouse. Ito, day 16 po tayo rito. Ayong araw po ng Webes. And dito na yung mga pintor. Good morning, Tay. Good morning. Yes, Tatay Chong, ha? Good morning, Tatay Ramil. Good morning. Jamil, good morning. Good morning. Yan, start na po sila rito. Yung mga binili natin kanina, lacquer thinner, magastos talaga sa kahoy po yun. Ito lacquer thinner. Tapos polytop, additional lang na pang masilya rito sa mga kahoy. Yan, tapos dito karos kahapon na tinutuloy-tuloy lang po yung pag-ano nito, yung pagbabalik ng mga pintuan. Tapos i-align na lang po yan doon sa may concealed hinges para pumantay uli. Ito yung nakaduko barniz din to. Ito yung sa kabila. Tapos dito naman yan, ipagpapatuloy itong exterior wall, itong outside wall dito. Tapos i-finish itong sa loob. Yan, tsaka sa taas. Pagapang na ng pagapang yung trabaho dito. Tapos makaluwag ako na magpipintura nito para makatulong tayo rito sa tatlong pintor. Pati doon, dodoblehin din yun. Yung ano kasi, may nagtanong nga pala dun about sa Acrytex primer. Ginagamit namin yan dyan sa taas. Kasi dyan po sa taas, ano yan, kailangan mapatagal yung maintenance nya. Kasi matrabaho po yan. So ang gagawin po dyan, matibay po kasi yung pang primer na Acrytex primer kaysa sa B701 flat latex. So ginagamit talaga siya sa mga exterior type ng wall. Ito kagaya nito, medyo mataas, para po maiwasan natin yung penetration ng tubig ulan. Yan, naka-flexible na nga yan, naka-Acrytex primer pa, diba? Para talagang tibay. So dodoblehin po yan yung pagkaka-flexible po yan. Tapos dito ipe-flexible na rin po ito. Tapos dito sa mga kahoy pa rin, sa mga pintuan, tuloy-tuloy lang din yung masilya nito. Headboard na lang. Tapos headboard na lang. Naka-duko barniz din po. Ito mga karos, papunta naman po tayo dito sa site. Meron nga po pala tayo nabasa doon sa comment section regarding sa nagtatanong ng presyo ng buhangin, semento, graba, hollow blocks. Bali yung rito, yung 1 cubic meter po ng rito ng buhangin, parang nagkakahalaga po ng 800. Tapos yung naman po, graba 1.5, 1 cubic. Tapos sa hollow blocks 13 pesos. Yan, dito na yung tropa. Ang nabili yung Nakaraos dito yung tropa, bali nagbibistay lang, no? Ayan, good morning, Pangski. Good morning. Happy birthday. Ay, malapit na. Happy birthday naman. Good morning, Jay. Good morning. Good morning, Master Jojo. Good morning. Andyan, morning. Good morning. Tingnan natin sila ng prank. Ayan. Tapos dito kahapon yung mga naganap, yung installation po ng PVC panel dito. Siroho na lang, konti na lang yung dito, yung paikot dito. Yan. Yun na lang yung installan. Yan, bali, ano po tayo rito? Day 18. Day 18, yung araw ng Webes. Yan. So yung nakikita nyo buhangin doon, kulang po yun. Magkukulang. Papa-order tayo. Yan dito. Maliwanag-liwanag na kahit pa paano, no?
Ayan, tiles installation na po ngayong araw. Tapos ay pagpapatuloy lang yung mga hindi pa na-install na PVC panel. Halos kompleto na. Materialis natin semento, adhesive cement. Yan, nakalalay lang tayo dyan kung sakali magkulang. Wires na gagamitin pa. Bali ito, papalitan po kasi yung wiring dito. Ang ginawa nun sa Lumina. Yan, lahat yan papalitan. Tapos ito kinuha naman namin ni JJ yung ibang mga bakal na gagamitin po rito. Si JJ pala mag-uumpisa na sa welding works dito sa may harapan ng bahay. Sa gate, tsaka yung sa fence grills. Tapos dala rin natin yung ibang mga pinagputulan dito ng mga Shera board, mga Paisin board dito na ginamit sa ceiling sa loob. Makakatulong to kapag binuo yung drop ceiling. Yan, mga pang siroho rito. Tapos may dala rin tayong tubo. Itong tubo na to depress. So binaklas namin to sa sa dati namin mga project na pagbaklasan namin to. Gagamitin naman natin to yung parang pinaka-ventilation ng exhaust fan. Yan sa taas ng bubong. So ito, magtataka kayo, humihigop siya. At saka yun sa kisame. Pero saan lumalabas yan? Bali, dyan pa lang po yan nagsisirculate sa ceiling. Sa pagitan ng yero at saka nitong Paisin board. Nandyan pa lang siya. Tapos ang gagawin namin, bubutasan namin yung yero para malagyan siya ng pinaka-ducting niya. Yan yung magiging air ventilation niya. Doon siya lalabas. So, luma na to. Wala namang kaso yan, matibay naman yan Ano nga lang, para hindi nabibili yung may-ari nito. Yan, makakasave kahit pa paano. Tapos ito yung buhangin natin. Yan, malamang magkukulang na talaga to. So kukunin lang natin dito yung pino, yung pinag-salandrahan. So dry pack tayo. Yan, dry pack. Dry pack method sa pag-install ng tiles dito sa flooring. Yan. So ito, pag turn over sa atin nung sa Lumina, kapag turn over sa atin, medyo makinis siya. Yan talaga yung sa actual turnover. Bali dry pack yung method natin sa pag-install ng tiles, kaya pwede diretso na. Pero kapag hindi, pag gagamit tayo ng semento tsaka purong adhesive, kailangan po may sinsil yan. Sisinsilyan natin yan or bubungian natin yung mga flooring. Bali dito magli-layout na sila ng tiles installation dyan sa may flooring. Dyan muna sa may living area. Tapos ito na yung pangalawang bala natin ng pamputol ng tiles. Yan na. Dalawa binili natin ito. Bali ito na yung pangalawa. Tapos dito si John yung mga tira namin na tiles dito. I-install po rito sa gilid. Yan. So ito na mga elbow naman na to, bumili tayo na nakaraan ito, 6 na piraso. Ito na yung 4. Ayan o. Tapos imagine niyo na lang yung tubo na elbow na nakaangkat pataas dun sa exhaust fan. So bubutasan ni JJ yung bubong, tapos ipapasok to. So ito na yun. Ayan, madalas nyo na napapanood to sa mga video namin. Tapos dito lalabas yung buga na hinihigop ng exhaust fan dun sa ceiling. And nandun si JJ sa taas. Abot natin. Yeah. Meron pa isa. Bulkasil na yan ako dyan. Ipasa ko. Wait lang. Yan, okay na po. Kakabit niya na lang yan. Yung mga gagawin po dyan, inspect naman po natin mga ka-rowhouse bago matapos yung araw or sa susunod na araw. Kasi ito may mga retouching din po yan sa bubong. Okay, start na po kami rito. Bali, nakatap na rin po yung dalawang exhaust pan natin, no? Nakita nyo yung tunog, oh. Tumining yung tunog niya kasi lumalabas na yung nahihigop niya rito papunta din sa labas. Nakatap na po yan, tinap na ni JJ yan. Si Pansky, halo ng dry pack, marami-rami. Yan na.
dito sa paghalo ng dry pack Karos, ano to, semento, tapos yung sinalandrang bistay, alalay lang dun sa tubig, hindi po ito mabasa, para mabuhaghag po yung texture nito kapag kapag po hinalo po natin. Halos nakita nyo na rin to. May papakita namin yung texture mamaya. Okay, ito yung texture niya. Yan, ganyan lang. Hindi siya malapot, hindi siya basa. Hindi siya totally basang-basa. Ayan o. Ito Karos, mag-umpisa na tayo rito. Bali yung layout pala nitong bahay dito sa loob ng actual turnover. Dito tayo mag-umpisa. Simula rito hanggang doon sa dulo. Yan, sinukat namin ng metro yan. Ito kinalabasan. 391 cm. Yan, ito yung pintuan yun yan. Yan, papunta rito. Tapos sinukat naman namin yung dulo rito. Itong kanto na to. Yung pinagbaklasan dito ng toilet and bathroom dati. Yan, hanggang doon sa dulo. Ito naman yung sukat niya. 396. So sa pagkuha talaga ng layout ng tiles, makikita niya talaga yung iba, karamihan. Dito sa gitna nag-uumpisa, no? Diyan. So wala namang kaso yun, ang nangyari lang, sa gitna lang sila nag-uumpisa. Tapos, conforme pa rin kung paano kayo mag-install ng tiles, paano yung design. So sa design namin, gusto namin dito, buo yung tiles dito. Yan, hanggang dito. Kasi syempre, pagpasok mo ng bahay, makikita mo walang putol dyan. Yun ang maganda, di ba? So buo siya, simula dyan hanggang dito. Kadalasan kasi kaya nangyayari na kinukuha yung installation dito sa gitna. Itong actual turnover. Para mai-divide nila yung siroho rito sa gilid at saka doon sa gilid. So sa ganito kaliit na bahay, row house, kahit hindi natin gawin yun, pwede naman natin ibato lahat dito nung siroho. Kasi ang pinaka-design nito, pagdating po rito sa mga kwarto, hindi nyo na makikita yung siroho kasi matatabunan na siya ng mga gamit. Matatabunan na rin siya ng mga kama. So ang nangyari, napaganda pa natin tong gilid na to. So ito, makikita nyo 396 dito, 391. Kinuha namin yung kalahati rito. Tapos dito kami kumuha ng eskwala. Kadalasan naman kasi kapag ginagawa yung door jamb, iskwalado po yan. Ayan o. So sa dulo nito at saka sa dulo nito, or pwede rin sa dulo nito. Ayan, nandito yung tansi namin. At saka sa dulo nito. Ayan, dyan namin kinuha yung eskwala ng tiles. Tapos yung pinakabikat, tinansihan na namin. Ayan, nakatansi na po yan papunta rito. So pagka nilatag po yung tiles dito, ito na yung susundin. Tapos kapag nakalatag na yung tiles, syempre eskwalado naman po yung mga tiles, dire-diretso na po yan. Yan, nag-start na po tayo rito. So syempre yung flooring, kailangan pure adhesive muna. Kaya may timpla tayo ng pure adhesive rito. Yan, pure adhesive. Tapos after ng pure adhesive, sasalpakan natin siya ng mga... Tapos after ng pure adhesive, sasalpakan natin siya ng dry pack dito. Tapos alam nyo na yan, nakita nyo na, i-compact natin, no? I-compact natin to. After ma-compact, yung ilalim nito, lalagyan uli natin at papahiran natin ng adhesive. Saka na natin i-install. Makikita nyo rito yung door jamb, may kurba to. Sa maganda installation, dapat kinukuha rin yung kurba. Ayan. Tapos ito nga pala yung ginamit na tiles. Double coated na porcelain. Yan ang iano natin dito. Ivory texture siya pero medyo white yung dating ng kulay. Start na po sila rito. Ito, dito ulit tayo sa hardware. Bali, order tayo ng worth of 600 na buhangin. Ito baka kasya na to. Yan, 600 lang. Additional din.
Baka naman maganda yung buhangin nila kapag ka sinalandra to. Onti ang bato na makukuha. Yung iba kasi pag nagsalandra, maraming bato. Ano? Pinot. Tara. Ito Karosa, nandito tayo sa bodega. After lang natin mananghalian, ito natin si Bingo. Bingo. Ayan, baka matanong nyo Karos, no, sa mga naghahanap kay Bingo kung bakit siya lagi nandito. Kapag umaga, nandun po siya sa kulungan niya. Siyempre, nakatutok ang araw kapag umaga. Ang ginagawa ko, mga bandang 8:30, ililipat ko si Bingo rito. No, Bingo, no? Yan, lipat ko siya rito. Kadahilanan kasi sobrang init po dun sa may bakod namin, dun sa may fence area. Kapag alas 12, binubuksan na nila misis yung aircon. Ayun, nagbubuga na ng mainit na hangin po yung condenser, yung compressor. So, dito totally gumanda yung balat ni Bingo. No? Dito talaga nawala yung kanyang mga rashes. Ang presko ho kasi rito eh. Electric pa, no? Solo mo Bingo, no? Tapos ito, pagkatapos po mananghalian, bago pumunta dun sa site, bago magbigay ng update yan, na lagi kong binibigyan ng tubig. Ubus na yung tubig mo Bingo, oh. Ayan, lagyan ko siya ng tubig dito. Bye-bye na. Bye-bye. Pabalik na tayo sa site ngayon. Ang ganda uli ng weather, oh. Sa bonus stage para po sa mga nagtatrabaho sa exterior, no? Exterior ng house improvement. Ayan. Pero hindi ang ganyang kalilim. Mukhang uulan kasi. Mukhang bagyo na naman to. Buti na lang nakaraos na kami dito. Mukhang uulan niya. Okay lang yan para matest yung gawa namin. Yun nga lang, lagi lang maputik. Yan, dito na tayo. Ito Karos, ang pinafabricate ni JJ dito is yung gate na ito. Single door gate lang to. Tapos isusunod na lang to kapag makaluwag-luwag. So hindi naman to kayang buuin ng isang welder lang na. Unless meron na taga-tabas. So 1:1 po tayo rito. Tapos si Pangsky naman dito sa gilid. Bali pinapalitadahan na po to. Yan, halo natin. Tapos dito rin, ganito na rin yung itsura rito. So sa natural deco stone, kailangan nililinis lang kagad. Mahirap kasi kapitan po ng ano yan, ng simento. Matagal tanggalin, mahirapan tanggalin. So ito yung sitwasyon dito. Ayan po yung ating tiles, 60x60. Ayan, pinagtutulungan na po niya na to ni Master Jojo at ni Jojo. Kung makakaluwag-luwag, pwedeng si Jojo na lang talaga gumawa nito para magawa ni Master Jojo yung sa lababo. Kasi kapag nano na po yan, isang diretsuhan na lang po yan. Yung pagpapalit ng wire po rito, hindi naman kami mahihirapan gawa ng meron ng unang naka-install, tatanggalin na lang at papalitan ng bago. So yun yung ginagawa nila, hinihila. May alambre na rito, yun. So susuksukan na po ng bagong wire. Hilain ni John dito. Tapos dito, yung ginamit namin is yung pantali ng tiles, no? Ayan
Yeah, para hindi masyadong malaki. Pwede rin yung sa blind rivet, no, kung saan kayo kung magiging komportable. So ito kasi mas madali itong hugutin kumpara dun sa blind rivet. Yeah, ito yung ginagamit naming pang-gap. Yeah, may gap po siya dyan. So sa pag-install ng tiles, hindi ho talaga dikit, no? Hindi yung totally dikit na dikit. Kailangan may allowance, may gap tayo. Dito pala ka row house sa mga materialis ito, hindi pa tayo nakabili ng welding rod. Yan, bibili tayo. Kumbaga, mga ginagamit namin dito simula na nag-start, ano na lang yan eh. Mga tira sa project ko. Yan, bibili tayo. Konti lang siguro, kahit half kilo lang or 1 kilo, ganun. Tapos pang grinder ng bakal, yung wala tayo dito nun. Yung pang linis ng pinag-weldingan. Tara. Okay, ito nakabili na tayo. Ito panghasa ng bakal. Kalahating kilo lang muna ng welding rod. Yan, bali ano po ito, 145 pesos. Grabe ka raw house, oh. Maghahapon na, dilim na naman ang panahon. Buti na nga lang, doon sa site at least kahit papano nakaluwag-luwag na camera na. Mas maganda yan habang umuulan para matesting yung bubong na gawa po namin doon. Yan, para kung sakali magkaroon po ng tulo, maayos kagad namin. Tala muna ako rito sa Mia Townhouse overall paint. Yan, magbibigay tayo ng update dito. Mukhang malakas na ulan to. Ang dilim ng kalangitan eh, oh. Ayan nga pala, may pintura na yung exterior o yung gilid. Pinturado na sa labas. Tapos ito yung update dito sa ginagawa ni Tatay Ramil. Ganyan pala yung may nagtatanong, oh. So ano yung gamit niya, Tay? Basahan. Basahan lang. Basahan. Yan, basahan, tapos makaka-create ng ganito, ano? Nice, Pero hindi mo yan basta-basta pinupunas. May diskarte na. Pulsuhan niya. May pulsuhan, may control. Hindi basta ano. Ayun, oh. Yun, oh. Kumbaga nasa isip nyo kung ano yung mangyayari. Ano yung mangyayari, yung pwedeng gang design. Ayun talaga, oh. Ano pa lang po ito, karo sa simpleng disenyo. Sa mga susunod na namin, marami kaming i-apply. Yun, oh. Diba? Ang astig, oh. Tintab, oh. Wala pang sealer, oh. Wala pang sealer ito. Yari na nga rin po pala to. Ayos na rin. Tap na lang yan. Sa pinakaibabaw na lang. Ayos. Ito karosa, magbigay na po tayo ng update dito. Bali ito yung day 18 po natin ngayong araw ng Huwebes. Yung basa na naman tayo. So natural lang yun na lagi tayo nababasa rito kasi kapag pumupunta rin tayo sa kabila gamit tong bike natin, nachichempoan na umuulan. Dito ang inuna ni JJ itong setup ng gate. So ang ginawa na lang namin dito, naglagay kami ng frame dito pero hindi nabubuin para hindi ho masyadong sumikip yung magiging gate po nito, yung pintuan. So ito na po yan, binubuo niya. So sa mga magiging disenyo nito, nagbigay ng disenyo yung may-ari sa amin.
Tapos kami na lang yung mag-i-execute, pero yung bakal niya gusto niya nakapaslide. So magandang idea rin yun, lagi namin ginagawa. Nakapaslide yung bakal para sa tuwing umuulan mababasa yung bakal natin. So hindi mamamahay po yung tubig, no? Hindi mamamahay sa bakal. Tapos tuloy-tuloy lang po yung tiles installation gamit tong ating 60x60. Tapos mapapansin nyo, itong part na to, yan hanggang dun sa paikot. Pero maliban lang po dun sa sa cover ng ating partition, yan, install lang po yan. Tapos mag-iwan muna kami nito para may matadaanan tayo. And siguro baka by Monday makapag-install na rito ng division, room division. Ay, si Pangsky nililinis na. Ay, wala nang bati kay Pangsky. Wala akong umiyan, hindi na bukas. Birthday bukas. Shoutout, tropa kanto. Birthday ni Pangsky bukas, punta ka. Di, pasalamatan mo na lang yung mga dating nagbigay sa'yo. No, bukas, no? Bukas, tandaan mo yan, tandaan mo lahat yan, yung mga tao na yan. Yan, bali, ito po yung update dito, no? Ngayong araw ng Huwebes. Yan, tapos na lang po yung halo natin sa dry pack. Ito na lang, ho. Ubusin na lang yan. Tapos okay na. Ayan mga karos, bago matapos itong video natin, so sagot lang tayo ng konting katanungan dito. So mula kay Sir Delson Perry, ito sample. So hindi daw naglagay ng poste yung gumagawa nung kanilang extension. Tapos sa 13 na patong yung ginawa. So kami, inaabot kami dyan simula sa column putting, sa wall putting, bali 16 or 17 lahat-lahat. Napatong kasi may baon tayo ng 3 layer ng hollow blocks. So ganito yon, kung hindi nagposte, kailangan may parallel po yung yung pagkakaasintada. So imaginary na lang, for example dito, so asintada rito, dapat yung susunod na asintada rito nakapatong siya. Tapos yung nakapatong na yan, dapat itong pang 3rd layer nakapatong din dito para yung joint lock nya matibay. Sana ganun yung ginawa. So pwede po to sir, wala naman pong kaso, kasi sa kontrata kapag may poste medyo matrabaho yung gawa. Pero kung ganun yung pagkakagawa, siguro depende sa pinag-usapan nyo, kasi medyo madali yun, madaling trabaho yun para po sa mason. So sana nakapagbigay tayo ng konting kasagutan sa inyo pong katanungan. Salamat po. Tapos kay Sir Edgar Kanda, ito po ba yung tinutukoy nyo, yung PVC panel? So check natin dito. So ito po ay may sukat na 24 cm by 3 meters. Tapos ang bili po natin dito nasa 390 plus. Ayan po. Wala naman kay Sir Reggie Garcia. Yan, maraming salamat po sa paalala sa namamagampahan ni Master Jojo. So sabi ko sa kanya ipa-check kapag nagkaroon po ng free time or as soon as possible. Yan, maraming salamat po. Tapos mula kay Ronnie Salvador, parang same lang po yung katanungan nila, no? Doon kay Sir Kanda. So yun po, nasagot na natin yan, no? Aside pa dyan, gumamit tayo ng metal paring C-channel bar. Tapos yung mga rivets at saka yung concrete nail. Yan po yung mga gamit dyan. Tsaka yung W clip para dun sa connector ng in between ng metal paring and C-channel. Wala naman kay Hobby and Costume. Okay, may Surly heat resistant ba ang PVC panel na nilagay sa balcony? Kasi lolobo pag tagal. So dito, no? So yung PVC panel makapal naman po to. Tapos naglagay naman po tayo ng foam insulation dito. So naka foam insulation siya. Saka according dun sa binila natin, hindi ho basta-basta to lumolobo itong binili natin. So paano po mga ka-row house, maraming salamat po muli sa pagbisita dito sa aming channel. Kita-kita po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. At syempre, ingat palagi.